Magandang araw! Ako ang inyong lingkod sa Filipino 9, Ma'am Revelyn. Ngayong araw na ito ay panibagong kaalaman na naman ang ating tutuklasin. Pagkatapos nating pag-aralan ang kaligirang kasaysayan ng ating tanka at haiku, ngayon naman ay tatalakayin natin ang ating ponemang suprasegmental. Ang ponemang suprasegmental ay mayroong tatlong uri. Nariyan ang ating diin, tono at saka antala. Unahin natin ang ating diin o stress. Ang diin o stress ay tumutukoy sa bigat ng pagbigkas ng mga salita base sa diin nito. Maaaring magbago ang kahulugan ng isang salita batay sa diin o stress nito. Mayroon tayo ditong mga halimbawa ng pangungusap na binigyan ng diin o stress. Isa na dyan ang salitang buhay. Gamitin natin ang salitang buhay sa dalawang pangungusap. Unang pangungusap, ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba. Ang buhay ay binigyan ng diin sa unang pantig, kung kaya't ito ay nangangahulugan na life sa Ingles. Para naman sa pangalawang pangungusap, buhay na buhay ang klase dahil napakaaktibo ng mga mag-aaral. Ang salitang buhay ay binigyan ng diin sa huling pantig nito, kung kaya't ito ay nangangahulugan na alive. Para naman sa ating pangalawang salita, hapon. Ang hapon ay mayroong dalawang kahulugan base sa diin nito. Ang una ay ang hapon na binigyan ng diin sa unang pantig, hapon. Ang pangalawang salita ay ang salitang hapon. Nagbabago ang kahulugan ng salitang ito batay sa diin nito. Gamitin natin sa pangungusap. Ang mga hapon ay nagbibigay ng tulong sa mga batang lansagan. Ang salitang hapon ay binigyan ng diin sa huling pantig, kung kaya't ang hapon ay tumutukoy sa mga tao. Para naman sa pangalawang pangungusap, maghapon at magdamag na naghahanda ang mga frontliners ng mga gamot para sa COVID-19. Kung inyong mapapansin, ang hapon dyan ay binigyan ng diin sa unang pantig. Ngayon, subukan nating suriin ang mga sumusunod na salita ayon sa pagkakagamit nito, pagkatapos ay bigyan natin siya ng diin. Basahin natin ng sabay-sabay ang pangungusap. Nagmamadali si Minerva pupuntang palengke upang bumili ng gabi, ngunit napakahaba ng pila sa sakayan kaya gabi na nang siya ay umuwi. Kung inyong mapapansin, mayroong dalawang kahulugan ang salitang gabi. Sa unang pagkakagamit nito ay gabi. Ang diin ay nasa unang pantig, kung saan ang ibig sabihin nito ay yung gabi na inuulam. At sa pangalawang pagkakagamit naman nito ay gabi. Ang ibig sabihin ay night. Para naman sa pangalawang pangungusap natin, umagos ang luha ni Nelson nang makita ang mga labi ng kapatid at tila'y hindi na niya maibuka ang kanyang mga labi para magsalita. Ang labi at labi ay magkaiba ng kahulugan. Pareho sila ng pagkakabaybay pero dahil magkaiba sila ng diin, nag-iba ang kahulugan ng mga ito. Ang labi ay ang bangkay at ang labi ay ang ating bibig. Ngayon ay subukin naman natin ang inyong kakayahan sa pag-alam ng mga salita na mayroong diin. Tukuyin ninyo kung ano ang mga kahulugan nito. Unang salita, saka. Tama, ito ay nangangahulugan na field. Pangalawa, saka. Then, buhay, life. Buhay, alive. Kita, pera o sahod. Kita, pagmasid. Tala, star. Tala, list. Bala, bullet. Bala, babala o warning. Dumako naman tayo sa pangalawang uri ng ating ponemang suprasegmental. Ito ay ang tono o intonasyon. Dito sa uri ng ponemang suprasegmental na ito, ang salita ay maaaring magbago batay sa pagkakagamit nito, batay sa layunin nito. Mayroon tayong apat na layunin ng tono o intonasyon. Ang apat na layunin ng tono at intonasyon ay, una, ito ay nag-aalinlangan. Pangalawa, ito ay nagtatanong.
Pangatlo, nagsasalaysay, at ang pang-apat na layunin nito ay pagpupuri. Sa pagsulat naman natin ng tono o intonasyon, maaari tayong gumamit ng bilang 1, 2, 3. 1 para sa mababang tono, 2 katamtaman na tono, at 3 para sa mataas na tono. Subukan mong bigyan ng bilang ang mga sumusunod na salita base sa layunin na naibigay. Una ay ang salitang maaari. Pangalawa, hindi ba? Pangatlo, totoo. Sa salitang maaari, ang layunin nito ay ang nag-aalinlangan. At para sa salitang hindi ba, nagtatanong. Para naman sa pangatlong salita, nagsasalaysay. Ating alamin ang bilang ng mga sumusunod na salita ayon sa kanilang layunin. Una ay ang maaari na may layuning nag-aalinlangan. Ano ba ang wastong bilang ng tono nito? 2, 1, 3. Tama! Ang pangalawang salita ay hindi ba na mayroong layunin na nagtatanong. Ano ba ang wastong bilang ng tono nito? 2, 1, 3. Tama! At ang salitang totoo na mayroong layunin nagsasalaysay, ano kaya ang wastong bilang nito? 2, 3, 1. Tama! Mahusay ang inyong ginawa. Ang huling uri ng ating ponemang suprasegmental ay ang antala o juncture. Dito sa antala o juncture, ang pahayag ay maaaring magbago batay sa antala o hinto nito. Meron tayo ditong mga pangungusap na babasahin. Ang unang pangungusap ay, hindi siya ang may kasalanan. Pangalawa, hindi siya ang may kasalanan. Ang pangatlo, Tiyo Anton, ang kaibigan ko. At ang pang-apat, Tiyo Anton, ang kaibigan ko. Base sa pagkakarinig ninyo sa hinto ng mga sa pahayag na iyan, ano kaya ang kanilang pagkakaiba-iba? Ano kaya ang kanilang mga kahulugan? Malalaman natin yan mamaya. Tandaan, ang antala o hinto ay kilala sa tawag na juncture sa Ingles. Ginagamit ito upang mas madaling maipahayag ang gustong ipahayag sa iyong kausap. Ito ay ginagamitan ng kuwit, slash, bilang palatandaan ng iyong paghinto. Narito ang pagpapaliwanag sa mga binasa natin na pangungusap kanina. Una, hindi siya ang may kasalanan. Ang pagpapaliwanag dito ay ipinapahayag na hindi siya ang gumawa ng kasalanan. Pangalawang pangungusap, hindi siya ang may kasalanan. Ipinapaliwanag lamang nito na pinasusubalian ng nagpapahayag ang bintang ng iba. Para sa ikatlong pangungusap, Tiyo Anton, ang kaibigan ko. Pinapakilala ng nagpapahayag ang kanyang kaibigan sa kanyang Tiyo Anton. Pang-apat na pangungusap, Tiyo Anton, ang kaibigan ko. Pinapakilala si Anton bilang kaibigan ng nagsasalita sa kanyang tiyo. Ngayon naman ay basahin ang tatlong pangungusap gamit ang iyong napag-aralan sa ponemang suprasegmental. Unang pangungusap, dahil sa sobrang saya ni Mario, hindi na niya nahalatang nahataw niya ng saya ang kanyang kapatid. Pangalawang pangungusap, tama ba na sang-ayunan natin ang binabalak nilang pakikidigma? At ang pangatlong pangungusap, hindi maaari. Kailangan kong parusahan ang sino mang aagaw sa kanya. Muli, yan ang tatlong uri ng ating ponemang suprasegmental. Diin o stress, tono o intonasyon, at ang panghuli, antala o juncture. Ngayon, handa na ba kayo para sa isang pagsusulit? Para sa unang tanong, ano ang tawag sa suprasegmental na tumutukoy sa bigat ng pagkakabigkas sa isang pantig ng salita? Tama! Pangalawang tanong, ano ang suprasegmental na tumutukoy sa saglit na paghinto upang mas maintindihan ang nais ipahayag? Tama! Pangatlong tanong, ano ang tawag sa suprasegmental na kung saan ay gumagamit ng bilang 1, 2, 3
bilang tanda kung gaano kataas o kababa ang pagbigkas sa pantig ng salita. Mahusay! At ang ating pang-apat na tanong, alin sa sumusunod ang wastong pahayag na naaangkop para sa sitwasyon na ipinapakilala ni Margo bilang kapatid sa kanyang tiya? Mahusay, nakuha mo ang tamang sagot. At ang panglimang tanong, alin sa mga sumusunod na pahayag ang hindi wasto ang pagkakagamit ng diin? Tama, nakuha nyo ang tamang sagot. At para naman sa bilang 6 to 10, bigyang tono ang mga sumusunod na salita batay sa layunin nito. Bigyan lamang siya ng bilang 1, 2, 3 batay sa layunin nito na nakalagay. Mahusay ang inyong ginawa, kayo ay aking binabati. Tandaan, ang tatlong uri ng ating ponemang suprasegmental. Una ay ang ating diin o stress. Ang diin o stress ay ang bigat ng pagkakabigkas sa bawat pantig. Pangalawa, ang tono o intonasyon. Ang tono o intonasyon ay ang pagtaas at pagbaba ng pagbigkas sa salita. At ang ating huling suprasegmental ay antala o juncture. Ang antala o juncture ay ang saglit na pagpigil sa pagitan ng salita ng isang pahayag. Yun lamang po at maraming salamat.